Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 431 hanggang 440. Kabanata 431, props sa lungguhit isa. Sina Julius Reed at Kela Radcliffe ay nasiyahan sa kanilang pagkain. Gayunpaman, walang naramdaman sina Knox Ridge at Burl Radcliffe. Ang dalawa ay mekanikal na kumagat ng ilang pagkain, hindi pa rin sa pagkabigla. Parang ngumunguya ng wax ang pagkain. Lumuhad lang talaga ang mga tao ng pamilya Cook doon, mula sa simula ng pagkain, hanggang sa matapos silang kumain. Hindi sila gumagalaw kahit 1 pulgada sa buong oras, nakaluhod ng tuwid. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Knox Ridge ang mga tao ng pamilyang Cook, takot na mamatay. Siya ay pinakatakot na gantihan. Lalo na dahil ang pamilya Cook ay may isang nakakatakot na manlalaro, at ang kapalaran ng kanilang pamilya ay hindi isang bagay na maihahambing niya. Ibinahagi ni Burl Radcliffe ang kanyang mga saloobin, na ang kondisyon ng kanyang puso ay halos mabigla sa pagkilos. Sa oras na umalis sila sa Twilight Mansion, agad na nabuhay ang Knox Ridge. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at pinagalitan si Julius Reed, "Pinatay mo kami. Mayroon bang magandang kahihinatnan pagkatapos masaktan ang pamilyang Cook? Kung hindi ko sila sasaktan, dapat ko bang hayaan silang insultuhan tayo?" Umismid si Julius Reed at umiling, "Nung iniinsulto ka lang, bakit hindi ka lumaban? Madali lang talagang magpasakop sa mga tagalabas, pero agresibo sa bahay. Kung ginamit mo lang ang 3 bahagi ng kakayahan mo laban sa akin, hindi sana aabot sa ganito." Kadalasan, marami siyang kakayahan laban sa sarili niyang pamilya, ngunit naging duwag siya sa harap ng mga tagalabas. "Mom, I think walang ginawang masama si Julius. Napagtanto na ngayon ni Kela Radcliffe, kung hindi tayo lalaban, patuloy nila tayong binyo-bully. Akala mo ba ay magiging mabuti ang masasamang tao? Masyadong hindi makatotohanan. Kahit napagtiisan nila ngayon, sa personalidad ni Bran Cook, maghihiganti siya. Hindi siya titigil hanggat hindi nalugi ang pamilya Radcliffe. Dahil ito ay dumating sa isang do or die na sitwasyon, bakit mag-abala sa paggalang? Talaga, walang kwenta ang pakikipag-usap sa iyo. Pinapahamak mo kaming lahat." Si Knox Ridge, habang ang mga kamay sa kanyang balakang, ay nagmura ng malakas, "Julius Reed, umalis ka rito. Kung mas malayo, mas mabuti." "Anong sabi mo?" Maya-maya lang, bumungad sa kanila ang isang matingkad na damit na babae. Ang babae ay nakasuot ng pulang Amerikana at salaming pang-araw at may makapal na amoy ng pabango. "Nakikitungo ako sa mga usapin ng sarili kong pamilya." Naiinip na sumagot si Knox Ridge, "Ano sa iyo? Ano ang sinabi mo?" Tanong ulit ng babae. "Sinabi ko sa kanya na mawala." Sampal. Hindi pa tapos magsalita si Knox Ridge nang makatanggap siya ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha. "Ang lakas ng loob mong saktan ako." Tinakpan niya ang mukha niya, hindi makapaniwala. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, nagalit siya, "Kaawa-awa kang babae, maglakas loob ka." Sampal. Muli siyang sinampal ng babae at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, tumingin kay Knox Ridge, "Kung marinig ko man na hindi mo siya nirerespeto muli." Sinulyapan niya si Julius Reed at nagpatuloy, "Bubuhayin kitang magsisi. Ikaw, ako si Itay Huntington, at kung hindi ka kumbinsido, halika at hanapin ako." Isinuot ni Itay Huntington ang kanyang salamin na may makapangyarihang hangin, na nagbigay kay Knox Ridge ng malamig na titig. Bilang isang lokal sa Gonzales City, natural na alam ng Knox Ridge ang tungkol sa sikat na Itay Huntington. Ang malalang balo, ang pinakamisteryoso at kinatatakutan na tao sa buong Gonzales City. Walang nakakaalam kung sino ang nakatayo sa likod ni Itay Huntington, ngunit ang bawat lalaking nagnanais sa kanya ay nakatagpo ng isang kakilakilabot na kapalaran ng walang pagbubukod. Sa pinakamahusay, ang kanilang mga kumpanya ay nabangkarote,
At worst, nagkita sila ng buong pagkasira. 3 taon na ang nakalilipas, sinubukan ng isang mayamang tagalabas ang mga alindog ng nakamamatay na balo na ito, na interesado sa kung gaano siya kakilakilabot. Kinabukasan, natagpuan siyang brutal na pinatay sa pantalan ng Gonzales City. At hindi lang siya, pinatay ang buong pamilya niya. Mula noon, naging magkasing kahulugan si Itay Huntington sa isang makamandag na ahas. Kung si Knox Ridge ay nang ahas na pukawin ang gayong tao, kung gayon siya ay talagang pagod na mabuhay. Kaya si Miss Huntington, nauutal siya sa takot. Tinawag mo lang akong hamak na babae. Bahagyang ngumiti si Itay Huntington. Hindi ako nang ahas. Mabilis na lumuhad si Knox Ridge, malakas na nagsusumamo ng awa. Ganap na hindi pinapansin ang katotohanan na ito ang pasukan sa Twilight Mansion. Tama na, sabi ni Julius Reed sa mahinang boses. Isarado mo ang iyong. Mamumangga na sana si Knox Ridge, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang kamakailang mga salita ni Itay Huntington at pinilit niya ang sumpa na umabot sa kanyang mga labi pabalik sa kanyang lalamunan. Mr. Reed, maaari ba akong magkaroon ng isang salita sa iyo? Sabi ni Itay Huntington sa kaakit-akit na paraan. Oo naman, ngunit panatilihin itong propesyonal. Sabi ni Julius Reed na may matigas na mukha, hindi binigyan ng kahit anong mukha si Itay Huntington. Tinakat nitong si Knox Ridge, na nakaluhod sa lupa, kalahating mamatay. Ang kanyang walang ingat na manugang na lalaki ay talagang nang ahas na magsalita sa nakamamatay na balo ng ganoon, naghahanap ba siya ng kamatayan? Pero mas mabuting patay kaysa buhay. Maaaring magpakasal muli si Kela Radcliffe. Taliwas sa kanyang mga inaasahan, hindi lamang hindi nagalit si Itay Huntington, ngunit nakatayo siya roon na parang isang batang babae na may nagawang mali, kinakalikot ang lelayan ng kanyang damit. Maaari kang maging isang mahusay na artista. Hindi napigilan ni Julius Reed na matawa, pagkatapos ay sinabi kay Kela Radcliffe, bumalik ka muna kina nanay at tatay, medyo may late na ako. Pagkasabi nun ay naglakad na siya palayo kasama si Itay Huntington. Hindi ka ba natatakot na magselos ang asawa mo? Nakapikit na tanong ni Itay Huntington. Walang problema, pinagkakatiwalaan ka ng asawa ko. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Trust, anong klaseng tiwala? Dahil hindi ka kasing ganda niya, hindi kasing tangkad niya, at hindi kasing ganda ng pagkatao niya. Ganyan na ba talaga ako kawalang kwenta? Dapat alam mo, napakaraming lalaki ang gustong makuha ako at hindi. Pero may isang bagay, mas malaki ka sa asawa ko. Pa, ang bastos mo. Hindi maiwasan ni Itay Huntington na sumulyap sa kanyang dibdib, namumula agad ang kanyang mukha. Kahit kilala siya bilang nakamamatay na byuda, babae pa rin siya. Gustong papurihan ng mga babae. Anong iniisip mo? Kay dad mo ang sinasabi ko. Mas matanda ka sa asawa ko. Sabi ni Julius Reed na may straight face. Ngayon ay si Itay Huntington naman ang makaramdam ng kahihiyan. Ikaw ang naging sanhi ng pagkasira ng pamilya ko. Ngayon papatayin kita. Noon lang, isang lalaki ang nakasuhan kay Julius Reed. Bang! Out of nowhere sa desyerto na kalye, isang matipunong lalaki ang biglang sumulpot at itinumba ang lalaki sa lupa sa isang iglap. Iyong lalaki, napakahusay niya. Napatingin si Julius Reed kay Itay Huntington. Mula nang makalabas silang dalawa, naramdaman na ni Julius Reed na may malapit ng sumunod sa kanila. Ngayon tila ang taong ito ay dapat na bodyguard ni Itay Huntington. Sa harap ng panganib, natural siyang nagpakita. Papatayin kita. Ang lalaki ay itinutulak ng matipunong lalaki sa kanyang likuran, walang humpay na nagmumura. Siya ay walang iba kundi si Ken Leocadia, na hinarap ni Julius Reed. Ang kanyang ama, ang kumpanya ni Marcella Leocadia, ay nabuklag kinabukasan. Si Ken Leocadia, na dati ay ginugugol ang kanyang mga araw sa pagbibiro at paggawa ng gulo sa kalye, ay naging isang daga na tumatawid sa kalye na gustong suntukin ng lahat. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, at sa ilalim ng impluwensya ng mga nakapaligid sa kanya, nagpasya siyang patayin si Julius Reed. Hayaan mo siyang pumunta dito. Ikinaway ni Julius Reed ang kanyang kamay. Ngunit hindi gumalaw ang matipunong lalaki. Gawin mo ang sinasabi niya. Sabi ni Itay Huntington. Miss, ang iyong kaligtasan. Nag-alinlangan ang matipunong lalaki. Kung hindi ako ligtas sa tabi niya, hindi mo rin ako mapoprotektahan.
Tumingin si Itay Huntington kay Julius Reed, tama. Sige. Itinaas ng matipunong lalaki ang kanyang paa, at agad na pinulot ni Ken Leocadia ang isang kutsilyo sa lupa. Sinugod ang dalawa, mabangis na sinaksak patungo sa dibdib ni Julius Reed. Walang eksenang umaagos ang dugo gaya ng inaakala, walang katawan ni Julius Reed na nakahandusay sa kabilang kalye. Wala kahit isang patak ng dugo. Metalhead, ang kutsilyong ito ay ipinagbili sa iyo ng aking mga tao, isang prop na kutsilyo. Kinuha ni Julius Reed ang kutsilyo at marahang idiniin ang talam. Agad na binawi ng kaunting puwersa ang talam. Ikaw. Sa iyong katalinuhan, kung kumilos ka sa mga drama sa TV, magagawa mo lamang na gumanap ng isang unit, isa na nabigo na makapasok sa palasyo at namatay sa operating table. Ibinalik ni Julius Reed ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 432, Libreng Sakayan at Tuluyan. Ako. Napatingin si Ken Leocadia sa prop knife sa kanyang kamay, naramdaman ang sandamakmak na emosyong bumabagsak sa kanya. Sa wakas siya ay nadala sa desperasyon, matapos uminom ng 2 alak, nagpaplanong kumuha ng kasama niya bago mamatay. Kung tutuusin, mas masahol pa ang buhay niya kaysa sa isang aso. Pero ano ngayon? May matusok pa kaya itong kutsilyong ito? Alam mo ba na para lamang dito, maaari kitang makulong sa loob ng 10 taon? Mahinahong sabi ni Julius Reed, ngunit pinalamig nito ang gulugad ni Ken Leocadia, na natakot sa kanyang talino. Minsan ang mabuhay ay mas masakit kaysa mamatay. Tinapik niya ang balikat ni Ken Leocadia at nakangiting sinabi, pero hindi naman masama. Kumuha ka ng pagkain at tirahan, at least hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagtulog sa mga lansangan. At makakahanap ka ng lahat ng uri ng tao sa kulungan, who knows, you might make some good friends. Ang pag-iisip na ito ay lalong nagpasindek kay Ken Leocadia. Bumigay ang kanyang mga paa, at bumagsak siya sa lupa. Ang epekto ng alak ay halos nawala, at ang kanyang takot ay nagsimulang umakyat ng tuloy-tuloy. Pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon sa sandaling ginawa niya ang mga ito, ngunit walang babalikan ang isang araw sa sandaling ito ay nabaril, kaya kailangan niyang gawin iyon. Ngayon, namuntik nang makatakas sa panganib, bigla niyang pinahalagahan ang kanyang buhay. Normal lang sa mga tao na matakot sa kamatayan. Kahit isang insekto lang ay kumakapit sa buhay, kaya bakit hindi ang isang tao? May kutsilyo. Napatingin si Julius Reed sa matipunong lalaki sa kanyang harapan. Tumingin ang matipunong lalaki kay Itay Huntington. Ibigay mo sa kanya. Mahinahong sabi ni Itay Huntington. Klang. Isang matalim na punyal ang inihagis ng matipunong lalaki sa lupa, na gumawa ng malutong na tunog. Mag-ingat ka dyan, ang kutsilyong ito ay napakatalim, nakakahiwa ito ng bakal na parang putik. Babala ng matipunong lalaki. Mas mabuti pa iyon, maililigtas nito ang batang kaibigang ito mula sa labis na paghihirap. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nanlamig si Ken Leocadia nang marinig niya ito. Wala ka bang balak na patayin ako tapos magpakamatay ka? Yumuko si Julius Reed, habang nakangiting nakatingin kay Ken Leocadia, binibigyan kita ng pagkakataong magpakamatay ngayon. Kung hindi mo ito pinahahalagahan, ihanda mo ang iyong sarili sa loob ng 10 taon sa bilangguan. Ikaw na ang pumili, hindi ako makikialam. Inilabas niya ang kanyang telepono, mayroon kang kalahating minuto para mag-isip, at pagkatapos ay tatawag ako sa pulisya. Pagtingin sa matalim na talam sa lupa, pinulot ito ni Ken Leocadia nang nanginginig ang mga kamay. Habang papalapit ito sa kanyang katawan ay mas lalong nanginginig ang kanyang mga kamay. Mag-ingat ka, ang kutsilyong ito ay napakatalim. Kung mabibigo kang magpakamatay at masugatan mo lang ang sarili mo, malaking kawalan iyon. Nasa screen ng telepono niya ang emergency number ni Julius Reed, ang daliri niya sa call button, ipinapakita ito kay Ken Leocadia. Sa sandaling iyon, puno ng panghihinayang si Ken Leocadia. Nabangkarote man siya at nawala ang lahat, at least malaya pa rin siya. Kaya niyang gawin ang lahat upang mabuhay ng walang pakialam. Pero ngayon, ang pag-iisip na gumugol ng 10 taon sa bilangguan na walang kalayaan, walang babae, walang alak, walang sigarilyo. Hindi man lang humihingi ng sports car, kahit bisikleta.
Walang pera sa bahay para ipadala sa kanya, hindi makabili ng kahit ano sa bilangguan. Ang ganitong buhay, baka patay na rin siya. Ngunit natatakot siya sa sakit, at natatakot siya sa kamatayan. Huwag mo akong itulak, sigaw ni Ken Leo kay Dia na dilat ang mga mata. Huwag magmadali, maglaan ng oras. Magbibilang ako hanggang 10, at pagkatapos, batiin ang iyong sarili sa pagkuha ng isang pares ng hindi kinakalawang na asero na pulsos at 10 taong pananatili na may mga pagkain na ibinigay. Kung ikaw ay mapalad, makakakuha ka ng isang bala sa bungo bilang isang bonus. Tumingin si Julius Reed kay Ken Leo kay Dia, na ngayon ay basang-basa sa pawis na basang-basa ang kanyang damit, at nagsimulang magbilang, 10, 9. Huff, huminga ng malalim si Ken Leo kay Dia. Hawak ang punyal na may nanginginig na pagkakahawak, at marahas na sinaksak patungo sa kanyang puso. Klang! Ngunit nang malapit nang dumampi ang talam sa kanyang katawan, itinapon niya ang punyal, at nagsimulang humagulgol ng hindi mapigilan sa lupa. Ayokong mamatay, ayokong mamatay. Anong duwag? Itay Huntington shook his head, eyes full of disdain. At siya ay dumating upang pumatay sa gayong mahihirap na kasanayan. Tatawagan ko ba? Nakangiting tanong ni Julius Reed. Para kay Ken Leo kay Dia, gayunpaman, ang ngiting iyon ay parang sa dyablo. Oh, kaya kung mawala siya para sa iyo, seryosong sabi ni Itay Huntington kay Julius Reed, mawala nang walang bakas. Galing sa Widow of Doom, ang mga salitang iyon ay may sukdulang kredibilidad. Kinilabutan din nito si Ken Leo kay Dia na nakaupo sa lupa. Naalala lang niya kung sino ang babaeng ito, ang kasumpa-sumpa na si Itay Huntington. Kapag ang isang tulad niya ay nagsabi ng mga bagay na iyon, hindi ito biro. Ang mga kabataang Panginoon noon na may makapangyarihang pinanggalingan ay lahat ay namatay ng walang mga bangkay na matagpuan, lalo pa ang isang bangkaroteng kabataan na walang pangalan. Pakiusap, tumawag sa pulis at ipaaresto ako. Handa akong maglaan ng oras, handang kumain ng pagkain sa bilangguan. Lumuhad si Ken Leo kay Dia sa harap ni Julius Reed, napakapit sa kanyang mga binti. Anong silbi ng pagmamakaawa mo sa akin? Tinangka mo lang akong patayin, hindi ba? Si Julius Reed ay ngumiti ng walang pakialam, pinananatili ang parehong ekspresyon mula sa simula, hindi kailanman nagpapakita ng galit o nawala ang kanyang init. Kahit na nahaharap sa pagpatay, nanatili siyang walang kibo. Tapos na ako. Napuno ng kawalan ng pag-asa si Ken Leo kay Dia habang siya ay nakaupo sa lupa, ang kanyang tingin ay bakante, binigay ang lahat ng pagtutol. Pagtingin sa punyal sa lupa, hindi pa rin niya maipagkasundo ang sarili sa pagpapakamatay. Hanggat may kaunting pag-asa, hindi siya susuko. Gayunpaman, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Biglang nagsalita si Julius Reed. Ano? Anong pagkakataon? Si Ken Leo kay Dia, na nakaluhod sa lupa, ay sumigaw na parang kumukuha ng lifeline. Ano ba? Sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat. Sinubukan kanyang patayin, at pinananatili mo pa rin siya. Nakataas ang kilay ni Itay Huntington, bakas sa mukha niya ang hindi pagkaintindi. Ayon sa kanya, kung may nangahas na magbanta sa kanyang buhay, paksain mo ang mga ito sa ugat at sanga. Hindi lang si Ken Leo kay Dia, kundi pati ang kanyang ama, si Marcelo Leo kay Dia, ay dapat pakainin sa isda. Ngunit ngayon, iniligtas ni Julius Reed ang buhay ng lalaking ito. Ang mga ganyang tao ay hindi nagbabanta sa akin. Sinabi ni Julius Reed, na nakatingin kay Ken Leo kay Dia, alam ko kung sino ang nagpadala sa iyo. Ang tiyuhin ni Bran Cook, si Graham Cook. Bumalik ka ngayon sa tabi ni Bran, sabihin sa kanya na nabigo kang pumatay sa akin at nabugbog kita ng masama. Hindi pwede. Ang ulo ni Ken Leo kay Dia ay umiling na parang kalansing, napakatalino ni Bran Cook, tiyak na malalaman niyang babalik ako bilang isang undercover na ahente, at pagkatapos ay parang patay na ako. Lumabas sa yungib ng dragon at pumasok sa pugad ng tigre. Ang kamatayan ay tiyak sa alinmang paraan. Walang daan palabas. Magtiwala ka sa akin, hindi ka paghihinalaan ni Bran Cook. Biglang nawala ang ngiti ni Julius Reed, isinasaalang-alang mo lang kung gusto mong mabuhay o hindi. Isang pagkakataon lang ang makukuha mo, at ayoko ng paulit-ulit. Ang kanyang pagbabago sa kilos ay nagdala ng lamig sa likod ni Ken Leo kay Dia, at ang kanyang mga balahibo ay tumindig. Gusto kong mabuhay.
Aniya sa mahinang boses, nanginginig na parang salon. Tandaan ang aking mga salita, bantayang mabuti ang bawat kilos ni Brancop. Kung hindi, gagawin kong mas masahol pa ang buhay mo kaysa kamatayan. Bang! Dahil doon, pinalaya si Julius Reed, pinalipad si Ken Leocadia ng 10 metro ang layo. Sa mga oras na iyon, naririnig ang tunog ng mga tadyang na nabali. Si Ken Leocadia ay bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw, at nahimatay. Napakalakas mo, nakakunot ang noo ng matipunong lalaki habang nakatingin kay Julius Reed. Alam niya ang kalakalan at naunawaan niya kung gaano kakilakilabot ang pagsabog ng kapangyarihang iyon. Masyadong maraming naninilip sa kalye, bakit hindi tayo pumunta sa shooting range? Ang mga mata ni Itay Huntington ay panandaliang nagpakita ng pagkagulat bago ito mabilis na nawala, at bumalik siya sa kanyang walang kabuluhang kilos. Kung tayo ay masyadong masaya, sino ang nakakaalam, maaari ko na lang ibigay ang aking sarili sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 433, pagkilala sa kanya bilang aking ninong sa lungguhit isa. Hindi inaasahan ni Julius Reed na si Itay Huntington, isang babaeng may kakayahang mangakit sa marami, ay talagang masisiyahan sa paglalaro. Sabi ko, bakit ang hilig mong maglaro? Tiningnan niya itong mabuti, dapat ay lubos na sanay si Itay Huntington, kahit na palagi niyang sinusubukang magmukhang mahina. Ngunit hindi niya kayang lokohin ang mga mata ni Julius Reed. Hehe, junior employee, anong masama kung mahilig maglaro si ate? Who knows, baka hiramin pa kita balang araw. Dahan-daang hinay pa ni Itay Huntington ang tenga ni Julius Reed habang ang mga daliri nito ay marahang sumubaybay sa mga bilog sa dibdib nito. Hindi, may asawa na ako. Marahang itinulak siya ni Julius Reed palayo, at ang matipunong lalaki na nakatayo sa tabi nila ay hindi napigil ang sumimangot at kinuyam ng mahigpit ang kanilang mga kamao. Pagkatapos ay sumakay ka sa kotse, papunta tayo sa shooting range. Kinusat ni Itay Huntington ang kanyang mga mata at nagsashay sa kanyang Maserati, ang kanyang poster na puno ng pang-akit. Sumunod naman si Julius Reed na sumakay din sa kotse. Bakit bigla mo na lang naisipan na ako ang maging chairman? Logically, ganoon kalaki ang papel na dapat gawin ng asawa mo. Si Itay Huntington ay hindi umupo sa front seat ngunit sumama kay Julius Reed sa likod, naka-cross-leg sa isang post na tila hindi maganda ngunit hindi mapaglabanan na kaakit-akit. Si Julius Reed, gayunpaman, ay nanatiling hindi nabigla, hindi man lang bumilis ang kanyang paghinga, na ikinagulat ni Itay Huntington. Ilang mga lalaki ang maaaring labanan ang kanyang pang-aakit, lalo na ang mga taong naniniwala sa kanilang sarili na imyun sa tukso, kahit wala silang depensa laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaki ay mga nilalang na nag-iisip gamit ang kanilang mas mababang kalahati. Simple lang ang dahilan, dahil gusto kita at gusto kitang matulog. Kaya inalok ko sa iyo ang posisyon na ito, umaasang makapagpasalamat ka at handang ayalay ang iyong katawan bilang kapalit. Biro ni Julius Reed. Ang babaeng ito ay may malalim na mga pakana at katalinuhan, ngunit upang makipagkompetensya sa kanya, kakailanganin niya ng isa pang 10,000 taon ng buhay para doon. Ngunit sa oras na iyon, halos hindi na niya maabyutin ang kanyang kasalukuyang sarili. Kaya nga ang kaso, halatang hindi naniniwala si Itay Huntington sa ganoong lame excuse, na pinagdudahan niyang kahit isang 3 taong gulang na batang babae ay mahuhulog. Ngunit gayunpaman, bahagya niyang pinaglaruan ang kanyang pangitaas, namumula habang sinasabing, napakainit. Kuya driver, pwede mo bang buksan ng konti ang aircon? Ang init ng pakiramdam mo miss. Sabi ni Julius Reed, walang ekspresyon. Sige. Baka sa mukha ng malakas na lalaki ang galit ngunit handa pa ring buksan ang malamig na hangin. Malapit na ang bagong taon, at kahit sa mga lungsod sa baybayin, hindi ito mainit. At hindi naman mainit ang sasakyan. Diamond, mag-concentrate ka sa pagmamaneho. Biglang nagbago ng tono si Itay Huntington, matalas na parang kutsilyo, na ikinagulat ng malakas na lalaki na mabilis na ibalik ang mga kamay sa manibela. Pagkatapos, wala pang isang segundo, bumalik si Itay Huntington sa isang mapang-akit na kilos. Sumando siya kay Julius Reed at bamulong, dahil malaki ang tulong sa akin ni Mr. Davenport, siguro ngayong gabi. Ako ay abala ngayong gabi, gumugol ng oras sa aking asawa.
Mariing tinanggihan ni Julius Reed ang kanyang alok. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumabas kasama si Itay Huntington noong araw na iyon ay upang magkaroon ng maayos na pag-uusap at gawing malinaw ang mga plano sa hinaharap. Kung hindi makontento ang babaeng ito na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Talagang unromantic yan. Si Itay Huntington ay tumingin kay Julius Reed na may malungkot na tingin, tumalikod, at huminga. Maaari mong hawakan ang posisyon ng chairman sa ngayon. Kapag naging maayos na ang mga bagay, ibibigay ko ito sa aking asawa, sabi ni Julius Reed, pagkatapos ay idinagdag, hindi ako interesado dito, para maging komportable ka. Pagkatapos, lahat ng bagay sa Gonzales City ay magiging iyo. Bahagyang nanginig ang katawan ni Itay Huntington, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Julius Reed. Akala ko nakikita ko ang bawat tao, ngunit sa iyo, hindi ko talaga masabi. Mr. Davenport, ano ba talaga ang gusto mo? Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa mga mata ni Julius Reed. Gayunpaman, seryosong sabi ni Julius Reed, I simply crave your body. Consider that my allowance for keeping you. Haha, ang bibig ng lalaki. Hindi kontento si Itay Huntington, ngunit hanggang sa puntong ito, wala pa siyang natuklasang impormasyon tungkol kay Julius Reed. Mula nang pumasok ang lalaking ito sa Radcliffe family sa pamamagitan ng kasal, kinukulong na siya sa bahay. Gayunpaman, sa taong ito, binaligtad niya ang Gonzales City. Ang pagbaba ng pamilya Brandon, ang katotohanan na ang pamilya Brandon ay nabura. Lahat ay mga obra maestra ng lalaking ito bago siya. Ang isang kabataang lalaki na mukhang makatuwirang gwapo, sa lahat ng mga account, ay dapat na namumuhay sa isang marangyang buhay, napapaligiran ng alak at magagandang babae sa mga yate. Ngunit pinili niyang manatili sa kanyang asawa, kontento sa pagiging manugang na lumipat sa tahanan ng pamilya ng kanyang asawa. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa Keller Radcliffe, ipapakita niya ang kanyang nakakatakot na bahagi. Mag-isa niyang pinabagsak ang pamilya Brandon. Kahit siya, si Itay Huntington, ay hindi nakamit iyon ng ganoon kabilis. At talagang walang impormasyon sa lalaking ito mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Ang pagsasabing kakalabas lang niya sa isang bato ay hindi isang pagmamalabas. Mukhang pamilyar sa iyo sina Aaron Jackson at Ovidio Cook. Nagpatuloy si Itay Huntington sa pangingisda para sa impormasyon, hindi naniniwalang wala siyang mararating ngayon. Kagabi, may nagpadala sa kanya ng mensahe para tumakbo sa posisyon ng chairman. Sa una, siya ay nagdududa, hindi niya nakasama si Julius Reed at minsan lang niya itong nakilala. Bakit pag-usapan ang bagay na ito sa kanya? Kung si Julius Reed ay may kakayahan, hindi ba ang Keller Radcliffe ay isang mas mahusay na pagpipilian? Kung wala siyang kakayahan, sinusubukan ba niyang pukawin ang hidwaan sa pagitan nila ni Brancook? Upang umani ng mga benepisyo ng mangingisda sa panonood ng 2 iba pang labanan. Ngunit si Itay Huntington ay hindi natatakot kay Brancook, sa katunayan, ang kanilang relasyon ay medyo maganda. Kung talagang napunta dito, walang pagpipilian si Brancook kundi ang umatras. Gayunpaman, ang pag-secure sa posisyon na ito ay nangangahulugan ng pagkontrol sa pinakamalaking mapagkukunan ng Gonzales City sa hinaharap, at posibleng mas mataas pa sa Aaron Jackson at Ovidio Cook. Sulit ang taya, at ngayon, tila nanalo siya sa taya. Ngunit bakit siya mismo ang pinili ni na Ovidio Cook at Aaron Jackson, ang 2 maliwanag na amo? Siya, si Itay Huntington, ay hindi sa simula ay interesado sa usaping ito. Pagkatapos ng lahat, si Brancook ang mesensinang nag-organisa ng buong bagay, at lahat ng lokal na negosyo ay sumusuporta kay Brancook, ang magaling na tao na bumalik mula sa kabisera. Kahit na bumalik din si Itay Huntington mula sa kabisera. Ngunit walang nakakakilala sa kanya, ang mga tao ay natatakot lamang sa kaakit-akit na balon na ito. Ngayon ay hiniling niya kay Julius Reed na magkita para makakuha ng kaliwanagan. Walang pay na nahuhulog mula sa langit, lalo na ang isang kasing laki nito. Deserving sa isang handaan, ngunit tila hindi masyadong kapaki-pakinabang ang mga beauty trick. Aaron Jackson, hindi ko siya kilala. Nagpadala lang ako ng tao para sabihin sa kanya na gusto mo siya at kung pipiliin ka niya, ipapangako mo ang sarili mo sa kanya. Baka nagustuhan ka ni Aaron Jackson, and who knows, baka dumiretso siya sa bahay mo ngayong gabi.
Seryosong nagsalita si Julius Reed, na halos maniwala sa kanya ang seryosong Itay Huntington. Kung ganoon lang kasimple si Aaron Jackson, na-control kaya niya ang Gonzales City. Paano si Ovidio Cook? Tiyak na ayaw mo akong maglingkod sa dalawang asawa, hindi ba? Napapikit si Itay Huntington, isang larawan ng pagdadalamati. Tungkol kay Ovidio Cook, mas simple ito. Sabi ko kapag naayos na ang mga bagay-bagay, kikilalanan mo siya bilang iyong ninong. Sa sandaling binigkas ni Julius Reed ang mga katagang ito, ang driver na nakasuot ng bakal ang mga kamay sa harapan ay nataranta, na halos idirekta ang sasakyan papunta sa gilid ng bangkita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 434, Plain Water sa Lungguhit 1. Focus sa pagmamaneho. Muling pinagtibay ni Itay Huntington ang kanyang high-powered, malamig na pag-uugali ng CEO. Tunay na isang babae ng yelo at apoy. Hindi napigil ang mapabulalas ni Julius Reed, mas mabilis magbago ang mukha ng isang babae kaysa sa pag-flip ng libro. Hindi ba't para kanino ito? Sa isang kasing gwapo at masungit na tulad mo, na marunong pasayahin ang isang babae, kailangan kong maging mas malumanay. Mapang-akit na din ilaan ni Itay Huntington ang kanyang mga labi, kung tutuusin, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin, sa tingin mo ba, young master? Pinili ni Julius Reed na huwag magsalita. Samandal lang siya sa upuan niya at nakatulog. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa shooting range. Ang partikular na shooting range ay matatagpuan sa mataong puso ng Gonzales City. Sa malayo, tanaw na nila na maraming mararangyang sasakyan ang nakaparada sa entrance. May mga milyon-milyong halaga, at 10-10 milyon pa. At mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Nagtataka ito kay Julius Reed kung nagtipon-tipon ba ang lahat ng mayayaman ng Gonzales City ngayon. Ano ba, kuya, alin ang gusto mo? Bibili agad ako. Sabi ni Itay Huntington mula sa likuran niya. Hindi siya nagbibiro. Sa kanyang kapangyarihan sa pananalapi, ang pagbili ng buong hanay ng pagbaril ay magiging isang piraso ng cake. Kapag nakahanap ako ng gusto ko, sasabihin ko sa iyo. Hindi tinanggihan ni Julius Reed ang alok, pagkatapos ng lahat, ang mga tanga lang ang magpapalampad sa isang freebie. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagtulak kay Itay Huntington sa unahan, ang mga benepisyo lamang ay nagkakahalaga ng higit sa ilang mga luxury car. Kapag ang Gonzales City Business Alliance ay tunay na naitatag, ang kita ay magiging napakalaki. Ito ay isang baybaying lungsod, hindi lamang may kakayahang lokal na kalakalan kundi pati na rin sa pag-export sa ibang bansa, tunay na napagtatanto ang diskarte ng pag-export sa panloob ng mga benta, na lumilikha ng isang pang-internasyonal na tatak upang ibenta sa ibang pagkakataon sa mga domestic na mayayaman. Pagkatapos ng lahat, ang buwan ay palaging tila mas maliwanag mula sa malayo. Nang may parada ni Diamond ang sasakyan, tinungo ng 3 ang pasukan. Pagkatapos magpakita ng membership card, pinangunahan ni Itay Huntington ang 2 sa loob. Kailangan nila ng card. Nabanggit ni Julius Reed na ang pagsusuri sa pasukan ay masinsinan. Siyempre, alam mo ba kung ano ang threshold para sa card na ito? Ipinagmamalaki ni Itay Huntington ang membership card sa harap ni Julius Reed. Mayroong hindi bababa sa 30 milyon bilang isang deposito doon, na nagsisilbing simbolo ng katayuan ng isang tao. Malabis, nag-thumbs up si Julius Reed. Ang isang 30 milyong dolyar na deposito ay mahalagang hamarang sa maraming tao na maaliw ang pag-iisip na pumasok. Upang ibaba ang 30 milyon, kakailanganin ng isa ang mga asset na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang milyon. At ito ay dapat na cash, hindi real estate. Kung hindi, kung ang cash flow ay tumigil, hindi ba ito ay desperado? Ano, nagustuhan ni Kuya? Ibibigay sa'yo ni Kuya. Total, kung ano ang sa akin ay sa iyo, at sino ang nakakaalam, baka maging iyo rin ako sa hinaharap. Itay Huntington pursed her lips and smiled, hooking her arm through Julius Reed's. Alam ni Kuya na malakas ka, ngunit dito sa Gonzales City, madaling umiwas sa isang nakabukang sibat at mahirap bantayan laban sa isang nakatagong palaso. Kung sumama ka sa akin, baka ito ay makahadlang sa mga tao na gustong saktan ka. Kahit nakaakit-akit pa rin sa kanyang ngiti, ang kanyang mga salita ay hindi pangkaraniwang seryoso. Kaya ito ang dahilan kung bakit mo ako dinala sa shooting range.
Biglang natauhan si Julius Reed, hindi ka naman talaga nahuhulog sa akin, di ba? Medyo magulo yun, may asawa na ako, paano na ang pagiging mistress ko? Ano man ang mangyari, ipinapakita man lang ni Itay Huntington ang kanyang katapatan. Kahit na ito ay pagpapakita lamang, ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo sa tabi niya kapag ang kanyang mga kaaway ay minamaliit sa kanya ay nangangailangan ng malaking katapangan. Kung maglakas loob kang kunin ako, nangangahas akong maging manliligaw mo. Ngunit kailangan mong tingnan ang tigre sa bahay. Mapanuksong bamulong si Itay Huntington sa kanyang tainga, kung hindi, maaari mo akong iuwi ngayong gabi. Sa katunayan, hindi karapat-dapat ngunit sa halip ay ang kanyang likas na kawalang katarungan ang naging katangian ni Itay Huntington. Marahang itinulak ni Julius Reed ang kanyang braso, na nagsasalita ng may moral na katwiran, masarap ang buhay na suportado ng aking asawa, wala akong pagnanais na pakainin mo. Kung hindi, hindi ba lahat ng lalaki sa Gonzales City ay galit sa akin hanggang sa mamatay? Nang sabihin niya ito, talagang naramdaman ni Itay Huntington na may sense ito. Ang lalaking ito, na minamaliit ng lahat, ay talagang ikinasal kay Kella Radcliffe, isang medyo sikat na figure sa Gonzales City. Kung nagsimula siyang makipaghang sa paligid kasama si Julius Reed, ito ay agad na mapakinabangan ang awayan. Kaya naman, tumigil na siya sa pagpapanggap na malapit kay Julius Reed at dumiretso sa shooting club. Hanggang sa pumasok sila ay napagtanto ni Julius Reed na ang shooting range na ito ay hindi lamang para sa shooting. Habang ang pagbaril ay kinuha ang malaking bahagi ng espasyo. Mayroon ding mga swimming pool, fitness center, at yoga studio. Halos lahat ng makikita mo sa isang regular na paglilibang at entertainment venue, mayroon sila dito. Maglalaro ako saglit, gusto mo bang sumama sa akin? Pagdating dito, naramdaman ni Itay Huntington na nasa bahay na siya, mahusay na nagpalit ng gamit, nag-iimbak ng kanyang mga gamit, at naghahanda sa pagbaril. Magtatambay ako saglit sa kafe. Oh, at hindi ako nagdala ng pera, alam mo, nabubuhay sa isang babae at lahat. Pinagsalikop ni Julius Reed ang kanyang mga daliri. Puff, tawa ng tawa si Itay Huntington, naglagay ng membership card sa kamay ni Julius Reed, may sapat na pera doon para uminom ka ng kape dito sa loob ng 1 taon. Sige, ang saya mo. Kinuha ni Julius Reed ang card ng walang formalidad, hindi man lang nagpasalamat, at dumiretso sa kafe. Sa daan papunta doon, marami siyang nakasalubong na mga gwapong lalaki at magagandang babae. Marami ang dumating upang bumati nang marinig na dumating si Itay Huntington. Ang ilang early birds na nagmamasid sa dynamics sa pagitan ng dalawa ay hindi maiwasang bigyan ng ilang tingin si Julius Reed. Ang kafe sa loob ng shooting range ay medyo kahanga-hanga. Sinakop nito ang isang lugar na higit sa 500 metro kwadrado, at isa lamang ito sa mga panloob na kafe, bahagi din ng shooting range. Mayroong higit sa 100 waiter na nakatayo doon. Nang makitang pumasok si Julius Reed ay agad silang yumuko ng sabay-sabay. Ang pagpapakitang ito ay katulad ng prosesyon ng emperador noong unang panahon. Isang tasa ng kape. Nang makaupo, tumingin siya sa paligid at napagtantong tila walang menu. Sa oras na ito, ang kafe ay puno na ng mga lalaki at babae, lahat sila ay mayayaman ng walang exception. Karamihan ay nandito sa mga date. Kung isa sa alang-alang lamang na ang isang card na may 30 milyong deposito ay sapat na upang patunayan ang katayuan ng isang tao, mauunawaan ng isa kung bakit. Ilang lalaki sa loob, lingid sa kaalaman ng marami, ang nagdala ng maraming babae. Sir, anong klaseng kape ang gusto mo? Magalang na tanong ng waiter. Hindi nila nang ahas na pabayaan ang gayong mga kilalang panauhin kahit kaunti. Well, bigyan mo ako ng pinakamura. Ang kanyang kahilingan ay agad na nakakuha ng atensyon ng karamihan sa mga tao sa paligid niya. Ang mga pumunta rito ay mayaman man o marangal, magkano ang posibleng halaga ng isang tasa ng kape. Karamihan sa mga direktang in-order sa pamamagitan ng pangalan ng kape, habang iilan lamang, na naghahanap upang ipakita sa mga batang babae na kanilang dinala, ay matapang natatawag para sa pinakamahal na tasa. Si Julius Reed ay marahil ang unang humingi ng pinakamurang isa kaagad sabat. Sir, maghintay ng ilang sandali. Nagulat ang waiter pero nakabawi din agad. Ang sino mang pumunta rito ay mayaman, hinahangad nila ang prestihiyo.
Ang kakaibang customer ay talagang una para sa kanila. Maghintay ka. Tila hindi napapansin ang mga hindi pangkaraniwang sulyap ng mga nakapaligid sa kanya, tinawag ni Julius Reed ang waiter pabalik. Sir, may maitutulong ba ako sa iyo? Agad namang tumalikod ang waiter, tumayo ng tuwid. Magkano ang pinakamura? Tanong ni Julius Reed. 888 per cup, matapat na sagot ng waiter. Paano ang kumukulong tubig, may halaga ba iyon? Tanong ulit ni Julius Reed. Sir, kafe po ito. Mukhang hindi komportable ang waiter. Ang may-ari ba ng kafe na ito ay ang parehong tao na nagmamay-ari ng shooting range? Diniinan ni Julius Reed ang kanyang pagtatanong. Oo, pakiramdam ng waiter ay sasabog na siya. Dahil iisa ang may-ari nito, bigyan mo lang ako ng isang basong mainit na tubig. Libre ito, bilasan mo, nauuhaw ako. Iminuwestra ni Julius Reed ang kanyang kamay, hinihimok ang waiter. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 435, inilatag ko ang aking mga card sa mesa sa lungguhit isa. Ito, tumayo ang waiter, hindi sigurado kung ano ang gagawin. First time niyang makatagpo ng ganoong customer. Hindi ba't lahat ng pumasok ay isang mahalagang panauhin? Hindi niya kayang saktan ang sino man sa kanila. Kahit na ang isang customer ay gumawa ng pinaka hindi makatwirang mga kahilingan, kailangan niyang tiisin ito. Sa totoo lang, ang mga iniisip ni Julius Reed ay medyo simple, pagkatapos ng lahat, hindi siya nagdala ng anumang pera, at ang kanyang relasyon kay Itay Huntington ay hindi maliwanag. Paano niya nagagamit ang pera ng iba? Ngunit tulad ng nangyari, umalis si Julius Reed sa bahay ngayon ng walang card. Ito ay awkward. Napagpasyahan niya na sa hinaharap, kailangan niyang dalhin ang kanyang pitaka kapag lalabas. Walang problema, gawin mo lang ang sinasabi ko. Tumayo si Julius Reed, tinapik ang balikat ng waiter, at sinabing, sige na. Walang ideya kung saan nanggaling ang kawawang fucker na ito, malamang na pumasok. Isang lalaking estudyante ang sumulyap ng masama kay Julius Reed at sinabi sa kanyang kasintahan, hindi ako makapaniwala na makakatagpo tayo ng ganitong kalokohan kahit nasa isang lugar na kasing taas ng klase nito. Kailangan kong magmungkahi sa boss. Ang mga taong tulad niya na pumapasok dito ay talagang nakakasira ng ating kapaligiran. Exactly. What a lonely loser. He probably spent his whole fortune in here. You know what this is called? Trying to save face but making yourself suffer. Hindi tulad mo na laging dinadala ako dito para magkape. Let me tell you, ang sarap talaga ng kape dito. Once you get used to it, coffee from anywhere else tastes like herbal medicine. Ang babaeng nakaupo sa tapat ng lalaki ay sumasalamin sa damdamin, malinaw na hindi sineseryoso si Julius Reed. Ano ang espesyal sa lasa ng kape? Pare-pareho lang ito. Kung matitikman mo ang tae ng pusa dito, ngayon ay magiging kahanga-hanga iyon. Bulong ni Julius Reed sa sarili, may mga tao, pagkatapos uminom ng ilang araw ng dayuhang tinta, hindi na nila alam ang sarili nilang apelyido. Umiinom sila ng kape sa araw, pero who knows kung ano ang iniinom nila pagkatapos umuwi na may kasama sa gabi. Namula agad ang mukha ng dalaga sa sinabi niya. Kamakailan lang ay may kasama siyang lalaki, at may nangyari sa pagitan ng mga lalaki at babae. Put on the spot like that, the girl became furiously embarrassed, stood up, and approached Julius Reed. You poor fucker, what did you say? Siya ay kahanga-hanga at agresibo, na mabilis na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga customer. Medyo abala pa noon, may 20 o 30 tao sa kafe, karamihan ay mga kabataan. Poor fucker. Nasaan ang poor fucker? Tumayo si Julius Reed, lumingon-lingon sa paligid na parang nalilito, tapos biglang nagsalita na parang may epiphany, oh, you're talking about yourself. Being poor is no big deal, but you should at least respect yourself. If you sleep with someone just for a cup of coffee, that's pretty cheap, di ba? How about I buy you a cup? Ikaw na bastos. Namula agad ang mukha ng babae, at tumakbo siya pabalik sa mga bisig ng kanyang nobyo, umiiyak, Alton bread, ako ang tinutukoy niya. Ang mga lalaki sa harap ng mga babae ay madaling kapitan ng impulsiveness. Sabi nga sa kasabihan, magagalit ang isang lalaki para sa kanyang minamahal.
Ngayong nainsulto ang kanyang kasintahan, alam ng lalaki na oras na niya para magpakita. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit, at lumapit kay Julius Reed na may kahanga-hangang hangin. Buddy, anong ibig mong sabihin dito? Alam na maraming mata sa paligid ang nakatingin sa kanya, mas nangingibabaw pa ang paa ng lalaki sa upuan sa tapat ni Julius Reed. Iniinsulto ang girlfriend ko. Huwag mo akong tawaging buddy. Ano, sinusubukan mong maging kamag-anak sa akin, mooching off ang aking simpleng tubig. Tinaas ni Julius Reed ang kanyang kilay at winagaway ang kanyang kamay, uminom ka ng kape ng pusa mo, huwag mo nang isipin ang pagkuhan ng aking plain water. Nakakatawa ang lalaking ito. Sa tingin ko siya ay medyo kawili-wili, at upang makapasok sa hanay, siya ay dapat na mayaman o marangal. Bakit niya ipipilit ang isang tasa ng plain water? Na hindi mo alam, may mga mayayaman lang na may ganitong mga quirks. Hindi natin maisip kung ano ang iniisip nila. Pinagtawanan lang ng karamihan ang mga sinabi ni Julius Reed. Paanong ang sino mang darating sa hanay ay walang pera? Ang pag-inom ng plain water ng lalaki para sa kalusugan. Kung tungkol sa pagiging libre, sino ang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng labis na pera? Kahit isang maliit na langaw ay karne pa rin. Ngunit nang marinig ng lalaki ang mga komentong ito, parang insulto ito sa kanya. Lalo na't narinig niya ang mga bulungan sa paligid, alam niyang hindi siya mawawalan ng mukha. Ang lalaking nagngangalang Dexter ay isang lokal mula sa Gonzales City, na may ilang mga ari-arian ng pamilya. Nasiyahan siya sa madalas na pagpapalit ng kasintahan. Linggo-linggo ay may ibang babae sa tabi niya sa kafe. Kaya naman napakaraming tao ang nakakakilala sa kanya bilang Alton Bread. Ngayon, napahiya sa harap ng napakaraming kakilala, paano niya ito natitiis? Humingi ng tawad sa aking kasintahan, kaagad. Sabi ni Dexter na may masungit na mukha. Humihingi ka ng tawad para saan? Sa girlfriend mo. Pare, sa katawan mo na iyan, bet ko simula nang pumasok ka, hindi ka na magtatagal pa ng 1 minuto. Umuwi ka na at kumain ka pa ng kidney, ano ang kailangan mo ng girlfriend? Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, nagkataon na dinala ng waiter ang mainit na tubig. Ikaw, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Si Dexter, nataman kung saan masakit, agad na nagliliyab sa galit. At namula ang mukha ng babae na halatang nagpapatunay sa sinabi ni Julius Reed. Holy shit, totoo ngang impotent ka. Pero madalas kang magpalat ng girlfriend, wala kang magandang gawin. Eksakto. Akala ko ikaw ay isang matigas na tao, ngunit lumalabas na ikaw ay isang pewter rifle, lahat ay nagpapakita at hindi na. Ang taong ito ay maaaring nambubula, paano niya nahulaan ito kaagad? Lahat ng naruroon ay matalino, sa pagtingin pa lang sa mukha ng dalawa, alam na nila ang posibilidad na ito ang nangyari. At bilang isang lalaki, ang paglantad nito sa publiko ay lubos na nagalit kay Dexter. Gusto niyang patayin si Julius Reed. Ngunit ito ay isang saklaw ng pagbaril at hindi siya maaaring basta-basta magpumiglas. Ender, halika rito. Kaway ng kamay, tinawag ni Dexter ang babaeng nagngangalang Ender para lumapit. Anak, wala akong pakialam kung sino ka, humingi ka ng tawad sa girlfriend ko ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad. Siya ay umungal, sinusubukang bawiin ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng manipis na pagkabigla. Bukod dito, alam niya na ang balitang ito ay malapit ng kumalat, paano niya maipapakita ang mukha niya sa kafe pagkatapos. Hindi mangyayari ang paghingi ng tawad. Paano kung bibigyan kita ng remedyo? Ginagarantiya ko na masisiyahan ka. Marahang humigop ng mainit na tubig si Julius Reed, puno ng kaligayahan ang kanyang mukha habang sinabi niyang, mas masarap ang tubig. Anong remedyo? Tanong ni Dexter sa malalim na boses. Dahil masasabi ni Julius na hindi sapat si Dexter, malamang na hindi ito isang hula, kung talagang may remedyo, it would be a godsend. Dahil sa isyong ito, ilang beses nang nakapunta si Dexter sa kabisera, gumagastos ng maraming pera na halos walang epekto. At ang madalas na pagpapalit ng mga kasintahan ay dahil, sa sandaling kilala, walang babae ang gustong manatili sa kanya ng matagal. Bagamat hinahabol nila ang kanyang pera, sa paglipas ng panahon ay nag-aalala rin si Dexter na baka siya ay makulong. Haha, narinig mo na ba ang super glue?
Pagkasabi pa lang nito ni Julius Reed ay agad na humagalpak sa tawa ang kaninang tahimik na kafe. You motherfucker dare to mock me. Poor loser, alam mo ba kung sino ako? Ako si Dexter, ang tatay ko ay si Atticus Wilson. Galit na sigaw ni Dexter, sa sobrang galit ay muntik na siyang matamaan. At kilala mo ba kung sino ako? Dumilim ang mukha ni Julius Reed, tumayo siya at direktang ibinuhos ang kumukulong mainit na tubig sa mukha ni Dexter. Ilalagay ko ang aking mga card sa mesa, ako ang asawa ni Itay Huntington. Ano? Nagulat ang kafe. Itay Huntington, ang Black Widow. May lalaki siya. Holy shit, alam ba ng batang ito kung ano ang kahihinatnan ng pagpapakalat ng chismis? Hulaan mo, itatapon siya sa mga pantalan ng Gonzales City kapag nalaman ito ni Itay Huntington. Napatulala ang lahat, sa pag-aakalang si Julius Reed ay nabaliw. Kahit si Dexter ay tumawa, pinunasan ang tubig sa kanyang mukha, ngumiti siya ng masama, anak, patay ka kapag nalaman ito ni Itay Huntington. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 436, Paano makipag-usap sa mayayamang tao sa lungguhit isa? Sino si Itay Huntington? Ang numero 1 balo ng Gonzales City. Napakaganda, balo pa rin. Ang katotohanan ito lamang ang nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga lalaki. Maging ito ay kasakiman para sa kagandahan ni Itay o pag-iimbot sa kanyang kayamanan, maraming lalaki ang nag-agawan upang maging hari ni Itay Huntington. Ngunit hanggang ngayon, walang nagtagumpay. Minsan ay may isang mayamang tagapagmana na, lasing sa kanyang sariling piging sa kaarawan, ay nagyabang na siya ay patulugin si Itay Huntington, sakupin ang napakagandang babaeng ito. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa sarili niyang kama. Mula noon, maliban sa mga may death wish at nang ahas na pag-usapan ang tungkol kay Itay Huntington, nagbago ang kulay ng iba sa pagbanggit sa balo. At yung may death wish, talagang namatayan sila ng kawawa. Ngayon, si Julius Reed ay hayagang nagsasabing siya ang tao ni Itay Huntington ay halos naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Hindi napigilan ni Dexter ang kanyang saya, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalokohan ang kanyang karibal. Saan ang lugar na ito? Gonzales City Shooting Range, ang pinakamalaking activity center para sa mayayaman. Hindi tulad ng mga formal na lugar tulad ng Twilight Mansion, ang venue na ito ay nakakaakit ng mas maraming iba't ibang tao. Malamang na hindi magtatagal ay may magsasabi sa tenga ni Itay Huntington. Sa oras na iyon, ang kapalaran ng batang ito ay magiging malungkot. Namatay ng malungkot, tumingin si Dexter kay Julius Reed na may mga mata na nakalaan para sa mga patay. Kuya, nabigla ka talaga sa pagkakataong ito. Paumanhin, lahat ng matataas na kwentong sinabi ko ay nagkatotoo. Tumingin si Julius Reed sa kanyang walang laman na baso at tumawag, Waiter, naubusan na ako ng tubig, dalhan mo ako ng isa pang tasa. Anak, bago ka mamatay, turuan kita ng leksyon bilang isang kapatid, ipaalam sa iyo na may mga taong hindi mo kayang saktan. Naikuyom ni Dexter ang kamao, handang magbigay ng malupit na aral sa lalaking nang insulto sa kanya. Sa buong buhay niya, walang naglakas loob na magwisik ng tubig sa kanyang mukha. Pabayaan ang tubig na nainom. Nakakadiri, ito ay sa pagitan ng dalawang matanda. Sino ka? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Nakangiting tumingin si Julius Reed kay Dexter, tila walang pakialam sa panganib na kinaroroonan niya. Isang mayamang tao. Sampal. Inilapag ni Dexter ang kanyang membership card sa mesa, sa card na ito, mayroong 100 milyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nagsalita siya ng buong pagmamalaki, nangangahulugan ito na mayroon akong 130 milyon sa mga likidong asset. Ano ang tungkol sa iyo? Magkano ang pera mo? Nagsisimula akong magtaka kung kanino ka nakalusot. Hindi lahat ng pumupunta dito ay may card. Kailangan mo lang dalhin ng card holder. Maliwanag, ang isang, kaawa-awang tao, tulad ni Julius Reed ay dapat na nadulas sa ibang tao. Kung mayroon man lang siyang ilang milyon na asset, hindi siya hihingi ng libreng mainit na tubig. Ang card na ito, maaaring magkaroon ng pera. Preloaded ba ito? Inisip ni Julius Reed na mayroon lamang itong 30 milyong security deposit, hindi kailanman naisip na maaari itong maglaman ng mas maraming pera. Sino ang mag-aabala sa pagdeposito ng labis?
Haha, alam ko na, isang bumpkin lang. Mababa ang tingin ni Dexter sa kanya, ang membership card na ito ay talagang bank card. Ang may-ari ng shooting range at Celestial Bank ay magkatuwang na naglabas ng card na ito. Ang tinatawag na 30 milyong deposito ay walang iba kundi isang pag-freeze sa mga asset ng iyong account. Ang mga gastos ay sinisingil sa pera sa bank card. Ang Celestial Bank at Gonzales City Shooting Range ay pinagsamang produkto, ikaw ay walang alam. Dati, medyo nag-aalala siya kung ang isang napakayaman na pangalawang henerasyon ay nagpapanggap na mahirap dito. Ngunit hindi man lang alam ang katangian ng membership card. Nakakatawa lang yan. Siguradong nakalusot siya. Gaya ng girlfriend niyang si Ender, dinala niya. Si Ender ay isang nurse lamang, kumikita ng 7 hanggang 8,000 sa isang buwan, ngunit pumunta rin siya rito, nakaupo sa coffee shop na ito at umiinom ng kape. Ang kaibahan, may gagastusin si Ender para sa kanya, pero paano naman ang lalaking ito? Maliwanag, pagkatapos na dalhin, walang sino man ang nag-isip sa kanya. Sa buong coffee shop, puro mga mag-asawa ang nag-uusap tungkol sa pag-ibig o mga negosyanteng nag-uusap ng mga deal, si Julius Reed lang ang nag-iisa. At pumasok siya para lang sa isang basong tubig. So ganyan yan. Tumanggaw si Julius Reed. Tila ang hawak niya ay bank card ni Itay Huntington. Medyo curious siya kung magkano ang pera ng card ni Itay Huntington. Ngunit tila hindi mo masuri ang balanse ng walang password. Bakit ibinigay sa kanya ni Itay Huntington ang card? Hello, maaari bang i-swipe ang card na ito nang walang password? Tumingin si Julius Reed sa waiter, iniisip kung hindi niya may swipe ang card at kailangan pa niyang harapin si Itay Huntington pagkatapos. Hindi ba ito nag-set up sa kanya para sa kahihiyan? Kailangan mo ng isang password para sa mga transaksyon na higit sa 100,000, ngunit hindi para sa anumang mas mababa. Malinaw na sagot ng waiter, at sa shooting range lang namin makakabili ka ng wala pang 100,000 nang walang password. Kapag umalis ka rito, regular bank card lang ito, at ginagamit mo ito gaya ng ibang oras. Salamat. Inikat ng isip ni Julius Reed si Itay Huntington, mukhang hindi nagsinungaling sa kanya ang babaeng ito. Anak, sa susunod na makakita ka ng mayaman, tandaan na maging mas magalang. Pinahihit ni Dexter ang kanyang leeg, handang lumapit at ipakita kay Julius Reed kung sino ang amo. Gawin natin ito, dahil sinasabi mong isa kang mayaman, dapat ay magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap tungkol sa mga bagay ng mayayamang ito. Inilahad ni Julius Reed ang kanyang kamay, sinenyasan si Dexter na kumapit. Muling nakuha ng kanyang mga salita ang atensyon ng mga tumatangkilik sa kafe. Maraming kakapasok lang sa kafe ang umupo para panoorin ang drama. Paano tayo mag-uusap? Mayabang na tanong ni Dexter. Sabihin mo sa akin, paano dapat makipag-usap ang mga maraming pera at ang may kaunti, I mean tayong dalawa, para ma-consider na normal. Kung masasabi mo, gagawin na lang natin, okay. Nakangiting wika ni Julius Reed. Ha, kawawa ka. Kapag may nakilala kang mayamang tao, natural, dapat kumilos ka na parang aso, lahat ay sunod sa urine, lumuhod at yumuko. Naiintindihan mo ba? Ngayon nasabi ko na, maaari mong gawin ito. Humagalpak ng tawa si Dexter, alam niyang nakabakaw si Julius Reed. Sinabi ko na ngayon, sige gawin mo na. Itinagilid niya ang kanyang ulo at agad na naramdaman na bumalik ang kanyang pride. Paano kung ang isang tao ay hindi gawin ang sinabi? Tanong ulit ni Julius Reed. Lahat ba ng mga taong ito ay nakikinig? Sinusubukan mo bang umatras? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dexter, sinusubukan na naman ba siyang paglaruan ng kawawang ito? Tapos magpapa-physical talaga siya. Narinig ng lahat iyon, tama ba? Inilabas ni Julius Reed ang isang card mula sa kanyang baywang at ibinigay ito sa waiter, tingnan kung magkano ang pera dito. Ikaw, nanlaki ang mata ni Dexter sa gulat. Paano siya nagkaroon ng card? Hindi ba dapat cardless siya? Kung talagang may kasama siyang iba, siguradong hawak ng ibang tao ang card. Dapat sila mismo ang nagdala nito, kaya bakit nila iiwan ang card sa kanya? Ano ang ginagawa ng taong nagdala sa kanya? Pero tumahimik si Dexter, kahit may card, basta ang pangalan ng kliyente ay hindi itong lalaking kaharap niya, hindi iyon mabibilang na pera niya. Iminumungkahi ko na tingnan natin ang kanyang ID upang makita kung ito ay ang parehong tao.
Nang matapos siyang magsalita, sumagot kaagad ang front desk, "No need to check the ID, they are not the same person." Pinag-cross ni Dexter ang kanyang mga braso at masiglang sinabi, "Lumuhad." Sa wakas ay magkakaroon na siya ng kasiyahan. Ang card na ito ay kay MS Itay Huntington. Ang boses mula sa front desk ay parang kulog, nakamamanghang lahat. Card ni Itay Huntington. Ang relasyon ng dalawa. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi kailanman binitawan ni Itay Huntington ang kanyang card. Paano dapat makipag-usap sa isang mayamang tao? Nagpakawala ng lakas si Julius Reed gamit ang isang kamay, kaya napilitan si Dexter na lumuhad sa lupa. "Ikaw, bang?" Bago pa makapagsalita si Dexter, sinipa siya ni Julius Reed, pinalipad siya sa salamin na bintana ng kafe, "Sa harap ko, wala kang pulubi." Pagkatapos magsalita, pumunta siya sa front desk, binawi ang card at nagsalita, "Paano ang mainit kong tubig? Sabi mo libre, di ba palihim mong sinisingil sa card habang wala ako?" Ang mga tao sa paligid ay nagmumukhang hindi makapaniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 437, Kompetisyon sa pamamaril sa lungguhit isa. Nang umalis si Julius Reed, nagsimula ng kumalat ang mga chismis sa Gonzales City. Halos agad-agad, ang balita na si Itay Huntington ay may malapit na kaugnayan sa isang lalaki na parang buhawi na dumaan sa buong Gonzales City. At ang taong sangkot, si Julius Reed, ay gumagala sa shooting range, hinahanap si Itay Huntington. Natural na hindi nang ahas na gumanti si Dexter, dahil ang apat na salitang, "Itay Huntington," ay parang death warrant, na nakakatakot sa lahat ng nakarinig sa kanila. Sino ang maglalakas loob na kalabanan si Itay Huntington? Tiyak na humihingi iyon ng death wish. Hindi ba ito ang freeloader king of Gonzales City? Radcliffe family's son-in-law, Julius Reed, Mr. Reed mismo. Habang hinahanap ni Julius Reed si Itay Huntington, isang pamilyar na boses ang umalangaw mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niyang si Zane Percival pala ang may balak na guluhin siya noong araw na iyon. Malinaw na nalaman ni Zane Percival ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ni Bran Cook, na hindi nakakagulat. Maaga o huli ay natututaw na siya, at wala itong pinagkaiba. Nang magsalita si Zane Percival tungkol sa isang manugang, sinadya niya itong tinawag na aso na manugang, para bastyusin si Julius Reed. Sinasabi nila na ang manugang ay hindi mas mahusay kaysa sa isang aso, at iyon mismo ang kanyang implikasyon. Ano ang gusto niyang Master Percival dito? Siguradong hindi mo ako sinusundan. Tiningnan siya ni Julius Reed ng may interes. Si Zane Percival, salamat sa hindi gaanong maliit na mga ari-arian ng kanyang pamilya, ay binilang bilang isa sa ilang tapat na aso, ni Bran Cook. Pagkatapos ng lahat, kahit na upang gampanan ang papel ng isang aso, ang isa ay nangangailangan ng ilang mga kredensyal. Bullshit. Madalas akong pumupunta dito. Pero paano ka nakalusot? Napataas ang isang kilay ni Zane Percival at sinabing, "Malapit nang malugi ang kumpanya ng asawa mo, balita ko nakapag-loan lang siya sa bangko, tapos ngayon nandito ka sa labas na nag-e-enjoy." I rolled his eyes and chuckled, "Lagi akong naguguluhan, bakit dati walang bangko ang magbibigay ng pautang sa kumpanya ng asawa mo, tapos ngayon pumayag na silang lahat. Yung asawa mo ba, sa likod mo, nag-accommodate sa mga bangkiro na ito?" Bumungad sa kanya ang tawa. Ang shooting range ng Gonzales City, isang entertainment center para sa mga mayayaman. Ang pagpapakita ni Zane Percival dito ay natural na nangangahulugan ng isang grupo ng mga allopiers na sumunod. Ang mga galing sa KTV dati ay itong lote. Medyo disente ang background ng kanilang pamilya, kung hindi ay hindi sila makakasama. Nang makitang pinahiya ni Zane Percival si Kella Radcliffe, nakiisa silang lahat sa pangungutya. "Gusto mo bang malaman kung bakit?" Tanong ni Julius Reed na may misteryosong hangin. "Siyempre, sobrang curious ako kung paano ang asawa mo, at the same time." Bang! Naghagis ng suntok si Julius Reed, napaluhod si Cairo Percival sa lupa. "Ano ba? Ang lakas ng loob mong magsimula ng away. Nasaktan mo si younger Percival, hindi ka makakatakas dito." Ang lakas ng loob. Ang mga kabataang iyon ay hindi inaasahan na si Julius Reed ay kumilos ng napakabilis at tiyak, ganap na hindi handa. Si Zane Percival ay nakaluhod sa lupa,
Ang kanyang mukha ay namumula sa isang kulay-yulang kulay. Ikaw, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Sayang ang espasyo. Ako, papatayin kita. Dahil sinipa ng isang manugang, hindi na kailangang mag-abala pa niyang Master Percival na lumabas. Hindi na siya makakaharap kahit kanino pagkatapos nito. Anong nangyayari dito? Agad namang sumugod ang mga security sa Gonzales City Shooting Range nang marinig ang kaguluhan at pinalibutan sila. May sumampal sa akin. Itong basura. Napahawak si Zane Percival sa kanyang tiyan, nahihirapang tumayo. Sinaktan mo ba siya? Nilapitan ng security si Julius Reed, pinagmasdan siyang mabuti. Mukhang hindi pamilyar, dapat ay narito siya sa unang pagkakataon. Anong mali? Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw, nag-udyok sa lahat na mag-alis ng landas. Ito ay si Itay Huntington, matikas at poised habang lumalapit na may ngiti sa kanyang mukha. Ano ang nangyari habang nag-shoot ako ng ilang rounds? Sister Huntington. Nang makitang papalapit si Itay Huntington, nagmamadaling binati siya ni Zane Percival ng may paggalang. Walang sino man ang nang-ahas na pukawin si Itay Huntington, at hindi rin niya magagawa. Sinaktan ako ng lalaking ito. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Itinuro ni Zane Percival si Julius Reed, na nagsasalita ng masama. Normal lang para sa mga lalaki na magkaroon ng ilang mga salungatan. Ngunit lahat ng tao dito ay isang taong may dignidad, dapat mayroong ilang elemento ng tunggalian ng isang Ginoo, tama ba? Nakangiting sinabi ni Itay Huntington, ang pag-resort kaagad sa karahasan ay masyadong bastos. Sa kanyang pagkastigo sa kanya, si Zane Percival ay walang pagpipilian kundi ang lunukan ang kanyang galit, habang nakatingin kay Julius Reed na may ayaw sa kanyang mga mata. Makakahiwa-hiwalay na kayong lahat. Kinawayan ni Itay Huntington ang kanyang kamay, at agad na umalis ang security staff. Samantala, narinig ng mga tao sa kafe ang kaguluhan sa labas at sunod-sunod na lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. At sa kanilang pagtataka, nakita nilang nakatayo si Itay Huntington kasama ang lalaking nakabangga. Nagdulot ito ng panibagong pag-uusap sa pagitan nila. Gentlemen, fine. I propose a shooting contest. This place is a shooting range after all. Mag-shoot tayo. Dapat lumuhad ang natalo at humingi ng tawad. Kumikislap ang mga mata ni Zane Percival habang nanunuya, hindi naman mag-check out si Mr. Reed, di ba? Sa kanyang palagay, tiyak na hindi pa nakapunta sa ganoong lugar ang isang manugang na nabuhay sa kanyang asawa, aside from shooting, hindi pa nga niya kayang humawak ng baril. Siyempre, maaari kang tumanggi, ngunit nag-aalok ako sa iyo ng isang maginoon na paraan. Kung wala kang pakialam sa iyong reputasyon, natatakot ako na hindi ko magagawa ang iminungkahing ni Sister Huntington. Hindi niya alam ang relasyon ni na Julius Reed at Itay Huntington, dahil hindi kailanman malalaman ng kanyang lupon ang naturang impormasyon. Isa pa, wala talagang relasyon sa pagitan nila. Kaya't ipinalagay ni Zane Percival na ang hitsura ni Itay Huntington ay upang pakinisin ang mga bagay-bagay. Ang biyudang ito ay madalas na pumunta sa lugar, na nagsasanay sa kanyang pagbaril tuwing siya ay may pagkakataon. Shooting contest, mukhang magandang ideya iyon, ngunit ang pagluhod at paghingi ng tawad ay parang hindi sapat, hindi ba? Napakamot ng ulo si Julius Reed at sinabing, how about this instead? Ang natalo ay nalaglag lahat ng ngipin. Masyadong mabaho ang bibig mo, sinira mo ang girlfriend ko ngayon lang. Kung naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan, hindi iyon ang problema ko. Dahil dumating na ito, papasayahin kita, at ikaw ay ganap na magiging isang taong nabubuhay sa isang babae. Tingnan natin kung paano ka kumain kapag wala kang ngipin. Nagulat noong una si Zane Percival, pagkatapos ay tumawa ng malakas, kailangan mong uminom ng lugaw. Nakiisa rin ang iba pang mga tao, na nanunuya, na para bang lahat sila ay naghihintay na makita si Julius Reed na nahihiya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga talunan na tulad mo ay hindi dapat mangarap na tumayo para sa kanilang sarili. Ano ang kailangan mong makipagkompetensya sa akin? Si Zane Percival ay nagbigay ng mapang asar na snort. Malinaw na hinuhukay ng lalaki ang sarili niyang libingan. Napakahusay ni Zane Percival sa baril, kabilang siya sa nangungunang tatlo sa buong club. Pumagit na si Itay Huntington para paalalahanan. Ang ginagawa ni Zane Percival ay halatang isang bitag na inilatag para kay Julius Reed.
Kung pumayag si Julius Reed, walang pagkakataong manalo. At ang pagkawala ay magiging miserable. Kahit alam ni Itay Huntington na mabigat si Julius Reed, may mga espesyalista sa bawat larangan, at pagdating sa shooting, siguradong nasa top 5 sa probinsya si Zane Percival. Nanalo pa siya ng mga parangal para sa kanyang kakayahan. No problem, I'll make sure he's utterly convinced, right? I'll make it easy for you, this is your last chance. Are we set on a shooting contest? Walang ingat na sabi ni Julius Reed. Oo, ngayon, si Sister Huntington at lahat ng tao sa paligid ay mga saksi. Itinuro ni Zane Percival ang maraming manunood na dumating upang panoorin ang kaguluhan, 10 shot. Kung sino ang nakakuha ng pinakamaraming puntos, panalo. Ang daming tao, mas masaya siya. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng maraming tao hanggat maaari upang masaksihan si Julius Reed na natanggal ang kanyang mga ngipin. Ang makita siyang lumuhad at nagmamakaawa na parang aso. Kapag kumalat na ang balita, tiyak na ipapahalaga siya ni Bran Cook. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 438,100 ring sa lungguhit isa. Isang linya ng mga tao ang nagmarcha ng Engrandi patungo sa shooting range. Ginamit pa nga ni Zane Percival ang kanyang mga koneksyon upang i-broadcast ang kompetisyon sa pamamagitan ng pasistem ng shooting range, na agad na umaakit sa atensyon ng karamihan sa mga taong naruroon. Maraming nagsasanay sa pagbaril ang kusang tumabi, na nagbigay ng espasyo para sa dalawa na magduel. Napuno ng pagkabalisa si Itay Huntington, dahil bagamat hindi nakapag-aral si Zane Percival, talagang henyo siya pagdating sa shooting. Siya ay napakatalino na siya ay lumahok sa mga domestic na kompetisyon at kahit na nanalo ng mga parangal. Malinaw, maraming tao sa Hanay ang nakakaalam tungkol dito at sabik na naghihintay na masaksihan ang lubos na miserableng pagkatalo ni Julius Reed. Sa napakaraming tao dito para magpatotoo, naniniwala akong hindi ka actress. Tanong ulit ni Zane Percival. Tuwang-tuwa na siya at nagpadala pa siya ng mensahe kay Bran Cook, na ipinagyayabang kung paano niya pinaluhod si Julius Reed na parang aso. At tungkol sa kung paano niya siya bugbugin hanggang sa desperadong hinahanap niya ang kanyang mga ngipin. Ito ay isang mahusay na tagumpay. Si Bran Cook sa kabilang dulo ng telepono ay parehong nasa sabik. Ilang sandali lang, napilitan siyang lumuhad sa lupa, pinapanood si Julius Reed at ang kanyang pamilya na kumakain. Napakalaking kahihiyan. Labis siyang na-curious kung paano ito nagawa ni Zane Percival, kung iisipin na si Julius Reed ay may malalakas na taga-suporta at maging si Jordan ay nakahiga na sa ospital. Nang sumagot si Zane Percival na nakamit niya ito sa pamamagitan ng isang shooting competition bet, mas natuwa si Bran Cook. Ang pakikipagkompetensya kay Zane Percival sa pagbaril ay panliligaw lamang sa kamatayan. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay hindi pa nagsisimula ang kompetisyon. Kung matatalo si Younger Percival, sana tuparin mo rin ang salita mo. Total pareho naman tayong mga gentleman, di ba? Nakangiting sabi ni Julius Reed. Hey, paano ako matatalo? Huwag mong bastyusan ang katagang gentleman, hindi bagay sayo. Malamig na ngumuso si Zane Percival. Ngunit si Itay Huntington, na nakatayo sa malapit, ay nagsabi, ako ay magpapatoto. Salamat, Sister Huntington. Sa suporta ni Itay Huntington, buong pananabik na pinagsalikop ni Zane Percival ang kanyang mga kamay, na nagnanais na maiwan niya kaagad si Julius Reed na desperadong naghahanap ng kanyang mga ngipin. Mauna na ako. Mahusay niyang isinuot ang kanyang protection sa tainga at sinimulang itutok ang malayong mga target, pinaputok ang kanyang baril. Bang! 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 Pagkatapos ng 10 putok, kumpiyansa na tinanggal ni Zane Percival ang kanyang protection sa tainga at tumingin kay Julius Reed, natalo ka. Ang kumpiyansa na ito ay nagmula sa kanyang husay. 99 points. May sumigaw mula sa malayo. Ang nakababatang Percival ay hindi kapanipaniwala. Halos bawat shot ay tumatama sa marka nito. Nag-reincarnate ang sharpshooter. Nabasag pa niya ang record sa shooting range natin sa Gonzales City ngayon. Ang dating record ay naitala rin ni Younger Percival, sa 98 points. Ang labanang ito ay tiyak na pag-uusapan sa Gonzales City sa loob ng isang dekada. Ang kanyang mga tagasunod ay umaawit sa kanyang mga papuri, at ang mga naroroon ay nagulat. Hindi ka panipaniwalang sanay.
Isang shot lang ang nakakuha ng siyam, lahat ng iba ay perfect hits. Sa ganitong mga resulta, ang kompetisyon ay tila wala nang natitirang suspense. Para sa mga regular na nag-e-ensayo, ang pag-score ng higit sa 80 puntos ay mahirap. Paanong posibleng manalo ang kabataang ito, na mukhang halos hindi nag-ensayo? Sorry, pero natalo ka. Mapanuksong sinabi ni Zane Percival, kailangan pa bang magpatuloy? Sa tingin ko, sayang ang oras. Lihim siyang natuwa. Ang kanyang dating pinakamahusay ay 78 puntos lamang, ngunit ngayon ay nakakuha siya ng 79 na puntos. Sa gabing ito ng pagtatala ng sarili niyang record, maaari niyang parusahan ng husto ang manugang na ito, at tiyak nakakalat ang kanyang pangalan, Zane Percival, sa buong Gonzales City. Talagang intensyon ng tadhana na sirain si Julius Reed. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili. Dahil nandito ako, paanong hindi ako magpapaputok? Hindi ka ba pumapayag? Si Julius Reed ay kumilos na parang naluluji. Tumingin siya kay Itay Huntington na may mahinang paghihirap, pwede mo ba akong turuan? First time ko dito, hindi pa ako nakakalaro. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay sumabog sa buzz. Ang isa ay isang sharpshooter, ang isa ay isang rookie na hindi kailanman nag-ensayo. Parang patayan na naghihintay na mangyari. Isa itong tahasang masaker ng walang anumang pananabik. Itong talunan. Maaari lamang siyang maglaba at magluto pagkatapos ng 3 taon, sa palagay ko ay dapat na siyang manatili sa paghuhugas ng pinggan. Siguradong matatalo si Younger Percival. Eksakto, kaya niya ring makipagkompetensya sa paglalaba, di ba? Hinahanap ang sarili niyang kamatayan sa pamamagitan ng pangahas na maglaro ng baril. Karapat-dapat pa ba siya? Ang nakababatang Percival ay tulad ng sharpshooter na nagkatawang tao, maaaring siya ang kanyang mahusay na master. Nagtatawanan ang mga alipor sa likod ni Zane Percival, at ang iba pang mga nanonood ay nagbubulungan din sa talakayan. Alam mo ba, mukhang may koneksyon ang lalaking ito kay Itay Huntington, ginamit niya ang card ni Itay Huntington sa kafe kanina. Nabalitaan ko rin ang tungkol doon, at binigyan niya si Dexter ng isang mahusay na paghampas. Kalalabas lang niya, at ngayon ay nakikipag head-to-head siya kay Zane Percival. Talagang nililigawan niya si kamatayan. Ngunit sa harap ng napakaraming tao, hindi madaling magpakita ng paboritismo si Itay Huntington. Tiyak na magkakaroon ng magandang palabas mamaya. Maraming mga tao ang naghihintay para sa drama matapos marinig ang tungkol sa insidente sa kafe. Ang isa ay ang lalaking may hawak ng membership card ni Itay Huntington, na manugang din ng Radcliffe family at kilala bilang walang kwenta ng Gonzales City. Ang isa pa ay ang young master ng Percival Logistics family, na may napakagandang marksmanship, at malapit na relasyon kay Brancook. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawang lalaki ay maaaring inilarawan bilang hindi pantay, ngunit sa daladala ni Julius Reed ang membership card ni Itay Huntington, naging interesante ang sitwasyon. Sa katunayan, hindi alam ito ni Zane Percival, kung alam niya ang tungkol sa koneksyon ni Julius Reed kay Itay Huntington, hindi sana siya kumilos ng walang ingat. Ang pananakit sa nakamamatay na balo ay isang malaking pagkakamali na hindi niya kayang bayaran. Hoy! Handa ka ba para dito o hindi? Inip na udyok ni Zane Percival. Nangangati na siyang makipag-away, naghihintay lang na talunin si Julius Reed ng husto ay mapupulot na siya ng ngipin. At inayos na niya ang kanyang mga tauhan na ilabas ang kanilang mga telepono upang i-record ang sandali, upang makuha ang kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos, i-upload niya ito sa internet para sa buong Gonzales City para makita kung paano niya natalo si Julius Reed sa paghahanap ng kanyang mga ngipin. Anong nagmamadali? Hindi mo ba hinahanap ang iyong mga ngipin upang manatili sa iyong bibig ng kaunti? Binigyan ni Julius Reed si Zane Percival ng masamang tingin. Mamamatay ka maya-maya, tumigil ka na sa pagbibiro, hindi ka ba magkakaroon ng kaunting dignidad? Sa palagay mo ba sa pagdrag nito, matatakasan mo ang iyong kapalaran? Ang taya ay isang taya, kailangan mong maging handa na matalo. Lahat ay nanonood, alam mo. Halos hindi mapigilan ni Zane Percival ang kanyang sarili, ngunit patuloy na inaantala ni Julius Reed ang pagbaril, dahilan upang siya ay balisa. Ito ay malinaw na isang stolang taktika. Sa palagay ko dapat mong tingnang mabuti ang lahat ng ngipin sa iyong bibig, dahil sa 1 minuto, mawawala ang mga ito.
Kinuha ni Julius Reed ang baril mula sa mesa at biglang hinayla ang gatilyo sa target. Bang! Umalangaw-ngaw ang putok. Bullseye. Paano ito posible? Nagulat ang lahat sa unang putok. Swerte lang. Naiinis na sabi ni Zane Percival. Ang katumpakan ng pagbaril ay may kasamang swerte. Naikuyom ni Itay Huntington ang kanyang mga kamao, pawis na pawis ang kanyang mga palad. May premonition siya na baka sorpresahin siya ng lalaking nasa harapan niya. Ngunit akala ng lahat ay swerte lang. Dumb luck. Ang susunod na shot ay magbubunyag ng katotohanan. Bang! Ang pangalawang shot. Nagulat ang lahat sa una, pagkatapos ay nagtawanan. Off target. Natalo na siya. Ang swerte lang kung tutuusin. Bang! 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 Matapos ang 10 putok, bukod sa unang tumama sa bullseye, lahat ng iba ay wala sa target. Damn! Sumasang-ayon ka sa taya, tinatanggap mo ang pagkatalo. Ngayon, tuturuan ka ni Young Master Percival kung paano kumilos. Lumapit si Zane Percival kay Julius Reed, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Lahat ng mga hit, isang perpektong marka ng 100. Maya-maya, may boses na nagmula sa malapit sa target. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 439 na nawala ka sa lungguhit isa. Anong sabi mo? Agad na napawi ang ngiti ni Zane Percival sa kanyang mukha. Lumingon siya para tingnan ang shooting range at something ng malakas, maaari bang magtrabaho ang isang bulag dito? Nasira ang kanyang magandang kalooban, at talagang naramdaman ni Zane Percival na may matamaan. Malinaw na ang unang putok lamang ang tumama sa target, ang iba pang siyam ay walang iniwan na marka. How dare they claim 100 points? Eksakto. Ito ay dapat na isang studge na kinuha ni Julius Reed. Ngunit kahit na ang pagkuha ng isang studge ay dapat gawin ng mas propesyonal. Paano siya magiging propesyonal? Isa lang siyang live-in na manugang, nagluluto at nagluluto sa tahanan ng Radcliffe family. Saan siya kukuha ng pera para kumuha ng high-end na studge? Malamang ay kinaladkad ang isang ito mula sa labas sa huling minuto at binayaran lang ng $3. Nakakita pa sila ng isang bulag. Ang mga kabataan ay humagalpak sa malakas na tawa, na nakaramdam ng labis na kasiyahan. Julius Reed, ang shooting range ng Gonzales City na ito ay ang pinakamalaking design center sa lugar na may buong hanay ng surveillance equipment. Kung gusto mong tumalikod sa isang taya, humanap man lang ng isang mapagkakatiwalaang lugar para gawin ito. Nagmamayabang kay Julius Reed, sinabi ni Zane Percival na may hangin ng pagtatagumpay, sabihin mo sa akin, paano mo planong bawiin ito? Lahat ako ay tainga. Sa kanyang opinyon, ang mga taong tulad ni Julius Reed ay mga rogue na hindi kailanman nilalaro ng mga patakaran. Ngayong natalo na siya sa laban, siguradong susubukan niyang kumawala. Paano kaya siya sumuko ng walang laban? Bukod dito, bago ito ay dahil hindi niya alam ang kanyang sariling napakahusay na marksmanship. Kahit na binalaan siya ni Itay Huntington, hindi ito pinaniwalaan ni Julius Reed. Palibutan mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Kaway ng kamay ni Zane Percival, agad na napapikit ang mga kasamang kabataan. Sa sandaling ito, mukhang problemado rin si Itay Huntington. Kung ipagtanggol niya si Julius Reed, magiging kalaban niya ang lahat ng naruroon. At magkakaroon din siya ng reputasyon sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Younger Percival, pwede bang pabayaan na lang natin at tawagin na lang? Bibilhan kita ng inumin sa ibang araw. Ano ang tunog nito? Napakamot sa ulo si Julius Reed at nakangiting tanong. Pa, lalaki ka pa nga ba? Lahat ng Young Masters ng Gonzales City ay nanonood. Ano ang sinabi mo nang tumaya tayo? Pumayag kang sumunod sa kinalabasan. Sinulyapan ni Zane Percival si Itay Huntington at nagsalita, Sister Huntington, saksi ka dito. Si Julius Reed dito ay lumalabag sa kasunduan. Malinaw na hindi ka nirerespeto niyan. Paninindigan kita. Kung gayon, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo, Younger Percival. Ngumiti si Itay Huntington, ngunit may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Ito ay malinaw na dahil siya ay nag-aalala na ipagtanggol niya si Julius Reed, kaya siya preemptively ginawa malinaw ang kanyang posisyon. How dare he play such tricks on her? May kaba talaga siya. So walang puwang para sa negosasyon. Tanong ni Julius Reed na may halong takot, at sa pag-address niya ay may biglang lumabas para harangin siya.
Kuya Reed, saan ka pupunta? Hindi mo naman naiisip na umuwi para magluto, di ba? Huwag magmadali, iwanan mo muna lahat ng ngipin mo. Malamig na nanunuya ang mga kabataan, bawat isa ay may suot na mukha na sabik sa panoorin. Dati, dahil nagkaproblema sila Julius Reed, lahat sila ay hinarap ni Eric Smith. Hindi pa kayang lunukan ni Zane Percival ang hinaing na iyon hanggang ngayon. Ang pinakamahalaga ay nilalaro sila para sa mga tanga. Ang mold dito na si Amos Davenport, si Julius Reed iyon. Ang mismong Radcliffe family ay walang kabuluhan. Kung hindi lang sila tinabihan ni Bran Cook, nasa dilim pa rin sila. Negotiation. Pumayag ka sa taya, kaya harapin mo ang kahihinatnan. Kung lalaki ka, dapat kaya mong tanggapin ang pagkatalo mo. Siyempre, kung eunuch ka. Humalaklak si Zane Percival na may makahulugang tingin sa kanyang mga mata. Pwede mo ba akong pakawalan kung ako ay isang beteng? Tanong ni Julius Reed na nakataas ang isang kilay na may pag-asa sa mga mata. Haha, pumutok ang tawa mula sa karamihan, habang ang lahat ay nakatingin kay Julius Reed ng may paghamak. Lalaki ka ba talaga? Natawa rin si Zane Percival, sabay turo kay Julius Reed at sinabing, Kuya, tapos ka na talaga ngayon. Halika, ako na ang bahala. Itinaas niya ang kanyang manggas at lumapit kay Julius Reed, lumuhad ka sa lupa at tumahol na parang aso. Bilisan mo at tumahol na parang aso. Damn it, hindi ba pwedeng maging aso? Hindi ba aso ka lang para sa Radcliffe family? Hindi ba iyon ang katotohanan, ipinanganak upang gumanap ng bahagi? Lahat ng uri ng nakakahiya na bokabularyo ay itinapon sa paligid, na naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Itay Huntington. Hindi siya makapaniwala na kukutsain talaga ng ganito si Julius Reed. Talaga bang madaling talunin ang isang taong may kakayahang manipulahin ang mataas na antas ng Gonzales City? Ngunit ang mga marka ng pagbaril ay naroroon para makita ng lahat, malinaw na siyam na putok sa labas ng target. Itay Huntington, di ba sabi mo susuportahan mo ako? May maitutulong ka ba sa akin? Tumingin si Julius Reed kay Itay Huntington. Siyempre naman. Matigas na sabi ni Itay Huntington. Ngayon, kahit na sinaktan nito ang lahat ng naroroon, kailangan niyang protektahan si Julius Reed. Ito ay hindi tungkol sa anumang bagay, ang mga gantimpala ng pakikipagkaibigan sa lalaking ito ay tiyak na hihigit sa mga gastos. At nadama niya na ang lalaking ito sa harap niya ay maaaring ang pinakamahusay na kandidato para tulungan siyang magawa ang gawaing iyon. Sister Huntington, saksi ang lahat dito. Hindi mo iisipin ang nakaramdam ng pagkabalisa si Zane Percival. Kung matatag na nagpa siya si Itay Huntington na protektahan si Julius Reed, talagang hindi sila maglalakas loob na lapitan siya. Ngunit ano ang kinalaman ng kilalang balo sa lalaking ito na nabuhay sa mga babae? Pwede bang, gusto kitang problemayan para tulungan ako sa dalawang bagay ngayon. Ang una ay ang pangasiwaan ang pagpapatupad ng taya, at ang pangalawa ay ang tulungan akong i-verify ang mga marka ng pagbaril, mahinahong sabi ni Julius Reed. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot at kawalan ng kapanatagan sa kanya, napalitan ng hangin ng kawalang interes. Anak, ang lakas ng loob mo. Nang marinig ito, tuluyang gumaan ang pakiramdam ni Zane Percival. Ang pagkakaroon ng Itay Huntington na pangasiwaan ang taya ay nangangahulugan na kailangan niyang maging patas at hindi na makakapaglaro ng mga paborito. Ngunit ano ang kalokohang ito tungkol sa pag-verify ng mga marka? Maging si Itay Huntington ay hindi naintindihan, ngunit gayon pa man, sinunod niya ang kahilingan ni Julius Reed at iminuwestra ang mga scorekeepers at surveillance area, ay verify ang mga score para sa akin. Siguraduhing tumpak ang mga ito. Ang bullseye lang. Kailangan pa ba ng pag-verify? Pero dahil sinabi na ni Julius Reed na tutuperin niya ang taya, hindi naman nagmamadali si Zane Percival. Inilabas niya ang kanyang telepono, handang mag-record ng video ng kanyang sarili na binubugbog si Julius Reed para ipadala kay Bran Cook para sa kanyang kasiyahan. At si Bran Cook, sa kabilang dulo ng linya, ay naghihintay din, nakadikit sa kanyang telepono, gustong masaksihan ang sandali. Sa kabisera, siya ay isang up-and-comer. Sa Gonzales City, siya ang sinta ng mga bituin. Ngunit sa harap ni Julius Reed, siya ay walang iba kundi basura. Paulit-ulit na natalo, nang walang kaunting pagkakataong manalo. Si Bran Cook, palaging mayabang at mayabang,
ngayon ay nakaranas ng malalim na pakiramdam ng pagkatalo. Napuno siya ng puot. Sa loob ng shooting range, pagkatapos ng pag-verify ng staff, ang taong may hawak ng mga huling resulta ay lumapit kay Itay Huntington, sinamahan ng range manager. Miss Huntington, pagkatapos ng ilang pag-verify, naniniwala kami na ang mga resultang ito ay tumpak. Bagamat ang sitwasyong ito ay hindi kapani-paniwalang bihira, kahit na walang uliran mula noong itatag ang hanay, ito ay talagang totoo. Iniaalok namin ang video upang maalis ang anumang mga pagdududa na maaaring mayroon ka, sabi ng manager, pagkatapos ay ibinigay ang mga resulta kay Itay Huntington. Eksakto, ang pamamahalang makaligtaan ang target ng 9 na sunod-sunod na beses, hindi pa namin nakita ang mga katulad niyan sa hanay na ito dati. Hindi kailanman humawak ng baril, nang ahas na makipagkompetensya sa ating sharpshooter, si younger Percival Tristan Davenport. Siguradong lasing siya sa pekeng alak. Matapos hamupa ang tawanan ng mga tao, nilapitan ni Zane Percival si Itay Huntington, Sister Huntington, pwede ba akong magpatuloy ngayon? Ngunit pagkatapos makita ang mga resulta, isang gulat ang bumungad sa mga mata ni Itay Huntington, at tumangala siya at sinabing, "Younger Percival, natalo ka." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 440 ang saloobin ni Itay Huntington sa Lungguhit 1. Salamat, Sister Huntington, sa pagiging patas. Ano, natalo ako. Biglang nanigas si Zane Percival, biglang naging malungkot ang ekspresyon niya. Sabi ko, talo ka. Ibinigay ni Itay Huntington ang score sheet kay Zane Percival, ang dahilan kung bakit hindi nakagawa ng magkahiwalay na butas ang 9 na putok na iyon ay ang lahat ng ito ay tumama sa parehong punto. Nang matapos niya ang mga salitang ito, labis na nabigla si Itay Huntington sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay imposible, ngunit ang score sheet ay may kasamang mga larawan at high-speed snapshot mula sa computer. Maliwanag, ang bawat bala ay tumama sa bullseye nang walang kamali-mali. Ito ay imposible. Ang mukha ni Zane Percival ay sumailalim sa matinding pagbabago. Ano, younger Percival, kinu-question mo ba ang awtoridad ng ating shooting range? Nagdilim ang mukha ng manager habang winawagayway ang kanyang kamay at sinabing, i-play ang video. Oo, sir. Agad na nagmadali ang isang staff sa control room at sa malaking screen sa gitna ng shooting range, pinatugtog ang shooting video ni Julius Reed sa ultra slow motion. Habang ang bawat bala ay halos walang pagkakamali sa loob ng butas, lahat ay natigilan. Tao ba ito? Ito ay halos banal. Mula sa layo na 100 metro. Walang mga error sa lahat. Ang video ay na-play sa harap ng lahat, at ang lahat ay natahimik. Tapos, naging kakaiba ang mga tingin na ibinigay nila kay Julius Reed. Masyadong kahanga-hanga. Ang ekspresyon ni Itay Huntington ay komplikado, akala niya ay sobra niyang tinansya ang kabataang nasa harapan niya, napagtanto niya na medyo minamaliit niya ito. Sa ganoong kahusayan sa pagbaril, sino ang maniniwalang hindi pa siya naglaro ng baril? Young Master Percival, walang kasalanan. Lumapit si Julius Reed kay Zane Percival, bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Anong ginagawa mo? Napaatras si Zane Percival, puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ito ay tungkol sa taya ng paglalakbay, syempre. Si Julius Reed ay nagkunwaring nagulat, hindi ba ikaw ang nagsabi, kung ikaw ay isang lalaki, kailangan mong igalang ang isang taya? Hindi ba't ikaw ay isang beteng? Ito ang mga katagang sinabi ni Zane Percival kanina, ngayon ay balantunan na bumabalik para saktan siya. Napaka-scheming mo. Pinandilatan ni Zane Percival si Julius Reed, nandidiri kung paano siya nilalaro kanina na parang unggoy. Well, hindi ko maihahambing kay younger Percival, ngayon mangyaring lumuhad, gawin mo sa akin ang pabor. Magalang na sabi ni Julius Reed. Ibinaling ng lahat ang kanilang tingin kay Zane Percival, curious kung paano niya ito haharapin. Kung lumuhad siya, matatapos na si Zane Percival. Ang lumuhad bilang isang kasumpa-sumpa ng Gonzales City, hindi ba't mas mababa pa sa isang wimp iyon? Julius Reed, mag-iwan ng kaunting pahinga para magkita tayong muli sa hinaharap. Giit ni Zane Percival, nagmamakaawa. Hindi siya nakaluhod. Talagang hindi. Kung lumuhad siya, magiging katatawanan siya ng Gonzales City. Hindi kaya, younger Percival, ako ay isang maliit na pag-iisip na may sama ng loob.
Tungkol sa muling pagkikita sa hinaharap, sinisiguro ko sa iyo, sa tuwing nakikita-kita, sasampalin kita, walang malambot na suntok. Si Julius Reed, na nakahawak sa likod ng kanyang mga kamay, ay masayang nagtanong, kaya tutulungan kitang lumuhad, o ikaw mismo ang gagawa. Ako, nagtadyas ang mga ngipin ni Zane Percival habang napakagatlabi, ngunit ang mga katagang sinabi niya kanina ay narinig ng lahat ng naroroon, malinaw sa araw. Ngayong natalo na siya, hindi na niya magawang mag-welsh sa kanyang taya. Byuda, hindi siya luluhod. Tumingin si Julius Reed kay Itay Huntington. Lahat ng naroroon ay nakahinga ng maluwag. Direktang tinawag na balo si Itay Huntington, hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Nakaramdam sila ng malamig na pawis para kay Julius Reed, iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Itay Huntington. At naramdaman din ni Zane Percival ang pagkislap ng saya sa kanyang puso. Ang dalawang salitang ipinagbawal ni Itay Huntington sa loob ng maraming taon ay balo. It was her Achilles heel. Dati-rati, ang sinumang nang ahas na mag-provoke ng bawal na paksang ito ay sinalubong lamang ng dead end. Kung papatayin ni Itay Huntington si Julius Reed ngayon, natural na hindi niya kailangang lumuhad. Julius Reed, ang lakas ng loob mong insultuhan si Sister Huntington, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan niya ngayon din. Matapos sabihin ito ni Zane Percival, isang pahiwatig ng pagpatay na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagtaas siya ng manggas at dir-diretsyong naglakad patungo kay Julius Reed. Hanggat sumiklab ang away, matatapos ang insidenteng ito nang walang kahihinatnan. Natural na hindi na niya kailangang lumuhad. Diamante. Walang ekspresyong sabi ni Itay Huntington. Oo. Humakbang si Diamond, na hamarang sa dinadaanan ni Zane Percival. Ate, ano ang ibig mong sabihin dito? Ininsulto ka niya, hindi ako makatiis. Nagulat si Zane Percival at nagmamadaling tumayo. Narinig niya ang nakakatakot na reputasyon ni Diamond, isang iginagalang na master sa Gonzales City. Kumilos ng walang ingat sa harap ni Diamond, hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Hindi mali ang sinabi ni Julius Reed. Balo na talaga ako, hindi ba pwedeng sabihin? Si Itay Huntington, na nakangisi, ay lumakad sa tabi ni Julius Reed at niyakap siya nito, nagsasalita ng may pagkagusto, may bagay lang si Mr. Reed para sa mga balo. Tama. Ang mga taong naroroon ay nakakaramdam lamang ng lamig sa kanilang mga gulugad, ganap na natulala. Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang ang nagnanais para sa pabor ni Itay Huntington, ngunit lahat ay nakatagpo ng hindi inaasahang pagkamatay. At ngayon, si Itay Huntington ay talagang nanliligaw sa asawa ng iba sa publiko. Hindi umiiwas sa pampublikong panoorin. At itong si Julius Reed ay isa lamang walang kwenta, isang live-in na manugang. Kung iisipin ay naglakas loob siyang direktang tawaging balo si Itay Huntington. Younger Percival, para sa pampublikong record, saksi ako sa bagay na ito, at dapat mong sundin ang taya. Kung hindi, saan ko, Itay Huntington, ilalagay ang aking mukha? Inikat ni Itay Huntington si Julius Reed at saka tumingin kay Zane Percival, privately, this is my new boy toy. Hindi ba dapat tulungan ko siya? Ang pahayag na ito ay tulad ng isang bomba, nakamamanghang lahat ng naroroon. Tinawag talaga ni Itay Huntington si Julius Reed na boy toy niya. Tapos, nagbago ang tingin ng lahat ng naroon kay Julius Reed. Inggit, selos, sama ng loob. Mayroon siyang kaakit-akit na asawa sa bahay, si Kella Radcliffe. Ang kinikilalang kagandahan ng Gonzales City, ang hangarin ng marami. Ngayon ay kasama na rin niya si Itay Huntington, ang napakagandang byuda ng Gonzales City. Ang tugatog talaga ng buhay. Young Master Percival, kailangan mo ba akong tulungan si Diamond? Tanong ulit ni Itay Huntington. Sa pagkakataong ito, nawala ang ngiti sa kanyang mukha, napalitan ng isang katawan na puno ng hanggaring pagpatay. Hindi. Mabilis na itinulak ni Julius Reed si Itay Huntington palayo sa kanyang sarili, paano kung magkamali ang aking asawa? Ako ay isang lalaking may integridad. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ginawa niya iyon ng may pananalig. Siya at si Itay Huntington ay orihinal na walang kinalaman sa isa't isa, lahat ng balo na ito ay nagdaragdag sa kwento. Siyempre, alam niya na ginawa ito ni Itay Huntington para sa kanyang ikabubuti,
Kapag nalaman na ng lahat ang relasyon ni Julius Reed sa kanya, baka magdadalawang isip silang kumilos. Pero kung mali ang pagkakaintindi ng asawa niya, malaking kawalan talaga iyon. Wala ka talagang puso. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo sa kama kagabi? Sabi ni Itay Huntington na may halong sama ng loob. Siyempre hindi ko nakakalimutan, pero nagsimulang magsabi si Julius Reed, ngunit bigla siyang natigilan. Nanlamig din ang mga naruroon. Kagabi, sa takot na baka hindi maipaliwanag ng malinaw ng mga taong pinadala niya ang mga bagay-bagay, personal na naglakbay si Julius Reed sa lugar ni Itay Huntington. Siyempre, nasa kwarto si Itay Huntington, nakaupo sa kama. Iminungkahi ni Julius Reed na tulungan siyang makakuha ng kapangyarihan, habang sinabi rin ni Itay Huntington na kung talagang gagana ang lahat, sisiguraduhin niyang walang sino man sa Gonzales City ang mga ngahas na hawakan si Julius Reed. Iyon ang tinatawag na talk in bed. Ngunit paano nagkaroon ng ibang kahulugan ang mga salita ni Itay Huntington? Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ng lahat ay, napakalupit.